Kaya pala traffic kasi may nagrarally uli dito sa Supreme Court. Tatagal pa sa trabaho, di madaan sa paliwanag. Kahit sabihin yung malabo, kita namang pinaglalaba ka lang matang karangyaan ay matatapit. Di na panuwagan sa kalayaan ay lumalakadala ang puso palaban. Hindi na mapapasa. Tayo ang pamulo, sila tunay na tulong sa aking. Andito tayo sa Supreme Court, guys. Si Kuya. Pasaway din si Kuya. Kahit nag-iisa. Para i-prove nila ang sarili nila na muling kakaupin nila ang taong bayan. So tayo, sa mga bayan lang, ang Kabataan Party List at Teachers Party List, nag-file tayo ng motion for reconsideration doon sa kanilang desisyon sa Duterte versus House of Representatives, kung saan sabi nila no, null and void ang mga proceedings so far dahil walang jurisdiction ang Senate sa impeachment complaint at dahil dito immediately executory yung pagbabasura ng pag-process ng impeachment complaint. Hindi lang tayo ang nag-file ng motion for reconsideration. Napakaraming grupo, in fact today, may bagong grupo na nag-file ng reconsideration. Online at siguro sa media, nakikita natin yung napakaraming lawyers, napakaraming grupo. Lahat tayo nagtataka. Bakit ito ang naging ruling ng Korte Suprema? Bakit din ganito ang pagtingin ng Senado doon sa kanilang mandato na kaya nila at sila na sole arbiter ng impeachment? So ayun mga kababayan, na pinipilit pa rin ng mga rallyista na ituloy yung impeachment kay BP Sara. Kaya't nandito na naman sila, nagrarally. Pang ilang rally na nila ito, guys, na pabalik-balik dito sa Supreme Court, pabalik-balik sa Senado, at kung saang-saang parte dito sa NCR. Guys, hindi na natin mababago yung ruling ng Supreme Court kasi nga unanimous po yung mga nag-judge. 15 na judges yung nagdesisyon at yun ay hindi natin na mababali kasi nga sila na mismo ang nagsabi na unconstitutional yung ipinaglalaban nila. Tulad yan, sinabi na walang impeachment na ma-initiate na same official at the same year na sa batas, pero ipinipilit pa rin nila. Diba sinabi niya kanina na marami daw ang nag-file. Hindi nga pwedeng mag-file ng maraming beses sa isang taon. Dapat isang beses lang sa isang opisyal ng ating gobyerno. Pero ito pa ulit-ulit, iba po yung ini-instill nila, itinatanim nila sa taong bayan, lalong-lalo na itong mga kabataan na kasama nila, para lang mambudol. Lagi nilang sandigan yung House of Representatives na kung saan limitado po yung mga arguments ng HOR. Kaya tuloy na pag-inalaan sila na yung kanilang sinasabi na taong bayan daw yung may public interest. Pero ang totoo mga kababayan ay napakaliwanag na personal interest itong ginagawa ng mga makakaliwa na to. Sa palagay nila, yung Supreme Court ay mababali nila yung desisyon ng Supreme Court. Hindi mga kababayan, hindi na nila yun mababali pa. Kasi nga, political abuse na itong ginagawa ng mga nasa likod ng impeachment ng ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Nakikita ng Supreme Court yung unconstitutional na ginagawa nila, kaya sana tigilan na ng mga rallyista ng mga itong pinaggagawa nila. Kabataan Party List pala yung nagrarally dito mga kababayan. Hindi pa rin nila matanggap yung desisyon ng Korte Suprema. Ay ang mas maraming napapakilos. Kung mas marami tayo sa hanay na ito, mararamdaman ng mga institusyon na kahit anong gawing pagtatago nila, kahit anong gawing pagbabaluktot ng batas, hindi sila makakatakas sa lansangan. Kaya ang hamon sa atin at tinatanggap natin ang hamon ni Sister Mary John na ang susunod na lundo ng laban
ay pagpaparami natin dito. So, dalawa po yung isinisigaw nila dito na kanilang gustong patalsikin ang Marcos at saka Duterte. Senado na hindi nila pwedeng itago ang mga sala ni Sara Duterte. At mararamdaman ni Sara Duterte na ang kanyang prospects for 2028 o kung anumang suporta na yan ay kailangan munang dumaan sa pagkahatol ng taong bayan sa kanyang korupsyon, sa pagtago ng 612.5 confidential funds at iba't ibang pamamaraan na binubusabos at pinapaliit ang mga panawagan ng Estado Nako, ng miss. mga iba't ibang sektor. Binubusabas mo din Kaya po ang ngayong International Youth Day, ngayong National Youth Day, ang kabataan Korte Suprema. Kasi Korte Suprema na mismo ang nagsabi na unconstitutional itong ang kanilang mga organisasyon, ang kanilang mga inihahain pamilya, na impeachment. lahat ng kilala natin para dito magkaisa sa susunod na lundo ng laban. At tuloy-tuloy tayo hanggang makamit ang tunay na katarungan. Hanggang ang public pressure ay mag-reach ng isang point na hindi nila makikita na acceptable sa taong bayan yung patuloy na pag-ignore ng mga panawagan ng tao. Kaya kailangan malakas tayo. Kayo lang ang naniniwagan. Sigaw natin Karamihan sa amin ay hindi po sumasangayon sa impeachment dahil alam namin na inosente ang Vice Presidente ng Pilipinas. Mas malakas handa po ba tayo sa ating panawagan na ituloy ang impeachment at ilitisin si Sara? Sige, gusto natin abot sa Supreme Court Impeachment ituloy! Ayaw Isa namin. pa, mas malakas. Impeachment ituloy! Ayaw namin. Sara panagutin! Ayaw namin. Impeachment ituloy! Ayaw namin. Sara panagutin! Impeachment ituloy! Sara panagutin! Maraming Masasabi ko lang mga kababayan sa mga kabataan ito, move on na kayo. Tanggapin nyo ng katotohanan na hindi karapat-dapat yung impeachment na pinaglalaban ninyo. Kasi nga, hindi siya katanggap-tanggap sa batas. Mag-file kayo ulit sa next year. Balik kayo ulit. At karamihan sa mga napansin po natin dito na mga cameraman nila, photographer, mga naka-ID, mga mag-aaral ng UP na dapat sana ngayong araw ay nandun nag-aaral, nasa loob ng classroom, pero nasayang yung maghapon nila dahil nandito sila na nagrarally. Sana magising ng mga kabataan na ito.